Hi guys! Hello everyone! Pauwi na po tayo, naglalakad tayo, pauwi ng bahay. Kagagaling lang po natin ng hospital at natapos na rin po ang aking third session ng chemotherapy at targeted therapy. So natagalan lang tayo kasi nga natapos ako ng 1 PM sa chemotherapy at targeted therapy. Pero pumunta pa ako sa kabilang building kasi ang gusto ng doktor ko, sabi niya kahapon, nagbigay siya ng letter na i-advance yung ano ko. Kasi June 10 yung appointment ko sa Mugo. Ano yun, yung check sa heart. Gusto niyang gawin ng March 25. Ang tagal nga naman ng June, guys. Yung targeted therapy ko, anti-HER2 yun. Para hindi kumalat yung cancer sa buong katawan. Anti-HER2 na yun. Yung targeted therapy na gamot. Side effect niya cardiac arrest sa puso, so kailangan ma-monitor ang heart ko. Pero yun nga, pagbigay ko ng letter kanina dun sa nuclear medicine unit, sabi niya tatawagan na lang ako or magpapadala ng letter pag nagawa nila ng maaga yung appointment, kung merong available na mas maaga yun. Pero kung wala daw, sundin na lang namin yung current na appointment ko na June 10. Sana meron na nga para ma-check na yung heart ko, guys. Kasi syempre nakakapag-alala rin. So ang ginagawa ko na lang, guys, nag-inhale, exhale ako sa umaga para sa pampatibay ng heart at saka ng lungs. Yun na lang muna yung ginagawa ko, guys. Aray ko, hinihingal ako habang nagsasalita. Ay, malapit-lapit na ako sa bahay. Mag-shower lang ako at gagawa ako ng lunch ko. 2:00 na, late na. Tapos yun, matutulog na lang ako, guys. Hindi naman ako mag-work ngayon. Guys, ang aking lunch, 3:00 na ng hapon ang lunch ko. Ako'y gutom. Ito lang na ang kunain ni Lola. Pero ako'y nagluto ng noodles. Nilagyan kong kunti ng choy sam at saka egg. Kasi hindi kasya ito sa akin. Merienda lang to. Pero kakainin ko na rin. Sobrang antok ko, guys. Nag-shower lang ako. Tapos kain. Tapos matutulog tayo. Sana makatulog, guys. Ito ang problema ko after ng chemotherapy. Antok na antok ako, pero hindi naman ako makatulog. Sana makarest talaga ako, guys. Hindi naman ako mag-work ngayon. Tutulog lang tayo. Okay, guys, kain muna ako. Ayan, makarest na. See you later. Hi guys, good morning. Second day of injection ko ngayon. Nandito rin tayo sa bahay. Natapos ng ating turok ng pangalawang araw. Ngayon naman tayo ay nagluluto ng lunch. Wala si Lola, sa labas sila nag-lunch. Hindi ako pwede kasi nga, ayun, tapos ang turok ko panghina tayo. Sabi ko, uwi ako ng bahay. Wag na rin ako ibili ng lunch kasi magluluto ako ng noodles. Gusto kong yung feeling ko, gusto ko talagang kumain ng noodles, guys. Hindi ko naman siya nilalahat yung yung niya pampalasa. Parang 1/4 o half lang ilalagay ko. Tapos lalagyan natin ng gulay at itlog para lumakas tayo, guys. Ayun, may natirang sardine. Ito na rin yung ilalagay ko. Kahapon ko pa gustong kumain ng noodles, guys. Ayun, ngayon matutupad na. Luto muna tayo ng lunch, guys. Ako'y kakain muna. Sa totoo lang, guys, wala akong ganang kumain kasi bloated ang tiyan ko. Parang puno siya. Parang hindi ako natutunawan. So, pero kailangan natin kumain. Ang hirap ng pakiramdam, guys. Alam mo yun na yung sikmura mo parang puno na nangangasim na hindi mo maintindihan. Yun kasi yung side effect ng chemo ko tsaka ng mga injection ko.
Pero tuloy lang guys, kaya naman. Basta kumakain pa rin ako ng normal. Kakain ako sa oras. Kahit feeling ko busog ako, kakain ako. Yan guys. O sige na, luto muna tayo guys. See you later. Ito na guys ang ating lunch. Ayan. Napailalim ng noodle. Malambot ba ang ating choysang? Walang lasa. Walang lasa ang aking noodles guys. Pero nilagyan ko naman siya ng seasoning. Kain tayo. Ayan guys, ganito ang ating life during chemotherapy. So hindi naman ganun kahirap. Kasi andyan naman si God, pinapagaan niya yung buhay natin. Kaya naman. Kayang lampasan. Kain muna tayo. Hi guys! Good morning! Ayan, tayo medyo pinapanghina ng konti. Pero pag ganito umaga guys, medyo may energy tayo. Nakakatrabaho tayo sa bahay. So tinapos ko muna yung gawain sa bahay kasi mamaya hindi na naman tayo makaka-work pagbalik natin. Ayun, injection natin. Third day of injection ngayong araw na to ng white cell shot ko. Hintay tayo ng bus papuntang clinic. Ayun guys, mamaya pagbalik natin panghina na naman tayo. Pero at least nagawa ko na yung mga dapat kong gawin ngayong umaga para mamaya pagbalik ko pahinga na talaga. Awa ng Diyos yung side effect sa akin. Kayang-kaya ko na pero talagang mahina ang katawan ko. Fatigue siya tapos para kang basta hindi ko may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko. Pero ang maganda, hindi na nasakit yung mga buto-buto ko. Yung backbone ko, hindi siya sumasakit. Thank you Lord. Salamat po sa gabay, sa blessing. Ayun, kayang-kaya kong ano. Kaya lang talaga, hinang-hina ako. Yun lang. Nakakapahinga naman. Si Lola naman ang nagluluto. Ako lang yung naghugas ng pinggan. Pero kagabi sana ako na yung magluluto ng kanin. Kaya lang nakita niya ako nakaubo-ubo sa lamesa. Sabi niya, humiga ka na lang. Ako nang bahala. Ako nang magsasaing. Ako nang ano. Ay di yun. Sabi niya, lumabas ka na lang ng alas 7 pagkakain na. Hindi na kita tatawagin na lumabas ka ng ano pagkakain na. Ayun. Lumabas na din ako. Maagap dumating si Amo. Narinig ko. Sabi niya, masama ang pakiramdam ni Cheche. Sabi niya gano'n. Yun. Siya na sana maghugas ng pinggan si Amo kaso. Sabi ko naman, kaya ko naman. Mahirap guys pag hindi ka kikilos. Kailangan tulungan mo yung sarili mong gumalaw. Kahit mahirap para sa iyo, gumalaw ka, pilitin mo. Hihintay tayo ng bus guys. Ang ganda ng weather. Ano ngayon mamentang hali, 20 degree. Ngayon yata ay 16 or 17 degree. Andun yung clinic na pinanggalingan ko guys. Nagtawid lang ako dito. Tingnan natin baka may bus na. Kanina naka-stop dun. Tingnan natin ang 98A kung may dadaan. 98A 6 minutes. 93K 3 minutes. O dun tayo sa 93K. Nasa na 93K? Yun yung pinakamabilis guys na ano na bus na darating, 3 minutes. So 3 minutes lang ako maghihintay. 93K. Yes. Kasi 93A 22 minutes, 98A 6 minutes. Kung alin yung dumating na maaga. Dito tayo sa 93K. Okay. So wala talaga dito guys, kahit 7-Eleven or anything. Ayan. Kailangan pang tumadwid doon sa kabila at maglakad ng malayo. Lakad na ulit tayo guys. Medyo okay na. Konting ano lang, seconds lang naman.
Tapos parang yung kinain ko umakit na naman sa akin dibdib. Ang hirap lang guys. Kasi nga yung sikmura, as much as possible ayaw kong minom ng gamot. Hindi ako minom ng gamot, hindi ako nagme-maintenance. Yun sa ano ko. Hanggat kaya kong yung naman, acceptable naman yung sakit-sakit sa katawan ko. Hindi ako minom ng gamot guys. Kasi mahirap din naman masanay. Puro gamot na nga tayo ang katawan. Ayan. Kawawa naman ang aking mga organ. Pag puro gamot na. Pagdating ko naman guys ng bahay, papahinga lang ako. Pahinga lang ako, tapos maliligo ako. Tapos yun, kakain ng tanghalian. Hinihingal na naman ako guys. Kakain ng tanghalian. Yun, gawa-gawa lang ng konti hanggat may lakas ako. Ayos-ayusin ko lang yung mga sinampay. Kasi mahirap din namang humiga agad pag Ito yung ayaw ko nga pag mas maganda na nga talaga guys yung araw-araw akong pupuntang clinic para na-exercise ako. Kasi kung sa bahay lang ko gagawin yung injection, hindi ko alam, manghihina ako dun. Kasi yung tendency mo pag nasa bahay ka, parang gusto mo laging hihiga. Yun. Tapos pag nakikita ako ni Lola na parang masamang pakiramdam, papasukin niya ako ng kwarto. Ay, humiga ka na, magpahinga ka na, ganun. Ayun. Ay, ako naman gusto kong kumilos kahit papaano guys. Gusto ko talagang kumilos. Kailangan kong tulungan ng aking sarili. Ayun. Walang ibang tutulong sa akin kundi sarili ko guys. Kaya kailangan kong kumilos. Tanong nga sa akin ng nurse kung wala akong appetite. Sabi ko wala akong appetite kumain, pero kumakain ako kasi kailangan ko. Wala ding energy, kailangan kumilos kasi kailangan kong tulungan sa sarili ko. Sabi ko, good yan. Kasi mahirap naman na pahiga-higa tayo na walang gagawin. Lalo tayo manghihina guys. Ang ganda ng weather, ang ganda ng kalangitan guys. So na guys, nandito na tayo sa bahay. Hi guys, magandang hapon. Ayan, nakapananghalian na kami. Ako naman ay nagbibilad sa init guys. Ayan, magandang init. Bibilad muna tayo bago mag-rest. Maganda yung naiinitan tayo guys. Nainitan ang ating likod para sa ating lungs. Kailangan natin patibayan ang ating baga. Panlaban sa ating mga gamot-gamot.